bibigyan ng pansin, sabi nga, yung isang pangyayari sa last part dito sa mundo. Diba? Tandaan natin yung 7 years ay hindi na ganoon katagal. So doon sa sinabi ni Daniel at sinabi ng Matthew, kumbaga nagkakaroon ng connect-connect, yung bibigyan ng pansin ni Daniel, matagal na mga panahon ng mga nangyari na yun. Tapos pumasok yung Matthew, kumbaga sabi nga natin, sinabi na doon. At makita natin yung last part sa Revelation. Diba? So sa Revelation, yan po yung mangyayari. Doon sa Revelation ito yung sinasabi natin na kahirapan. Pero kung ating titingnan, babalikan natin, babalikan lang tayo ng konti. Yung Jesus return for believers. So siguro natandaan natin to. So Jesus returns for believers. So base po dito, yung promise ng Panginoong Jesus sa mga apostles, yung tinuro niya sa mga apostles, isa sa makita po natin na manatili, sabi nga, yung pagtitiwala sa Panginoon. Dahil dapat expect natin ay talagang babalik si Kristo dito sa mundo nito. So, isa sa makita natin, kung ating babalikan, kung titignan natin, so yung unang balik ng Panginoong sa Kristo ay kukunin niya yung mga mananampalataya, yung mga Christian. Diba? Kung ating bibigyan ng pansin na sabi dito, for a person who died with no hope for life with God beyond the grave. So, yun, dito yung sa first na makita natin. Dahil sa alapaap. Dahil sabi na, for a person who died with assured hope for a life with God beyond the grave. So, isa sa makita natin na yung nais ng Panginoon, diba, yung ating natatandaan, diba, sabi ko nga, merong tatlo. He will be going, He will be coming back, and He will be taking. So, isa sa makita natin na itong mga bagay na ito, sabi nga, kahit hindi pa nangyayari, hindi pa, sabi nga natin, ay ginaganap ng Panginoon. Pero yung mga nasaad na mga nangyayari dito sa mundo, sa nature, nangyayari sa tao, nangyayari sa nation, nangyayari sa mga sa family, diba? Kumbaga, unti-unting nagagawin nyo. Actually, yung yung baha, ano mapapansin? Yung baha noon, hindi man nabaha sa ibang mga magagandang lugar. Pero bakit ngayon? Diba? Ang baha ay, kumbaga, hindi na bago. Kumbaga, laging makita natin kahit sa saang lugar. So, isa sa makita natin, ito yung sa nature na makita natin. Sa mga tao, diba, makita natin na talagang yung away-away, diba, sa pamilya, makita natin ay sa nanay sa tatay, diba, anak sa magulang. So, yun yung isang sinabi dito, diba? Yun yung nangyari. At sabi nga natin, yung isa pa ay sa nature, sa tao, nation. Diba? Kumbaga, yung gera. So, yun yung isang makita natin na sinabi ng Panginoon, bago sa bumalik, may mga ganito mai-experience. Pero hindi pa ito yung tunay. Kumbaga, hindi pa ito yung talaga. So, ang ano dyan, sabi nga natin, yung isa sa nais ng Panginoon, kung bibigyan natin ng pansin yung gagawin ng Panginoon, sabi dyan, yung blessed hope, kumbaga, isa sa makita natin na ito yung pag-asa. Kaya sabi niya doon sa mga disciple na, so huwag kayong mag-alala, babalikan ko para ko dito yung mga palataya. So ito yung first part na inaantay. Sabi niya, magtiwala kayo sa akin, sabi niya, sa Panginoong Jesus, dahil ito yung gagawin ko. Ito yung bibigyan ko ng pansin sa buhay ng maraming mga tao. So yun yung isang pagkakita natin. Then, sabi niyan, pag natapos yun, sabi, i-assess natin lahat ng mga ginawa ninyo. Kaya lahat ng mga bagay na nandito sa mundo nito. Then, sabi niyan, pag natapos yun, so, isa sa makita natin, di ba yung rapture? So, ito yun yung sinasabi dito. Yung, babalik si Kristo dyan sa alaba para kunin yung mga mananampalataya. So, yun yung sabi nga unang makita natin. Then, makita natin dito, pagkatapos nun, so, ibig sabihin, wala na yung mga mananampalataya dito sa mundo to.
wala na yung mga Christians, yung mga nagtiwala, yung sinabihan ni Kristo, yung sinabi niya sa mga disciples, so expect ninyo na darating ako, kukunin ko ng mga palataya, yung mga Christians, yung nagtiwala sa akin. So, wala na dito. So, ito pinag-aralan natin nung nakaraang linggo, tatlong linggo yata, o 2 linggo, so yung future period of tribulation. Diba, nakita natin, mula kay Daniel, so sinabi niyo, 70 weeks. So, makita natin doon, kung ating i-add, ating ita-times, diba? So, yung 7, so isa sa makita natin doon, ay kung paano binigyan ng kahulugan o ng halaga na sabi nga natin, si Daniel, simula pa noon ay sinabi niya na yung mangyayari doon sa sinabi ni Kristo. Diba? So, isa sa makita po natin, yung 7 weeks or 70 weeks, so makita natin, sabi nga, yung taon na meron sa atin, so kung nyo mapasin, every 400 years, may mga pagitan, may ginagawa dito sa mundong ito. At yun yung plano ng Panginoon. Kaya sabi nga, yung 490 years, yung natitira, so sabi nga, pero hiwalay na natin yung 7 years in tribulation. So yung 483, kasi sabi ni Daniel, 490, yung sabi nga, yung kasama na yung pagbabalik ng Panginoon, yung second coming. Kasi yung second coming, hindi ito yung pagpunta ng Panginoon sa alapaap. Kasi yun yung alam natin, nakaturuan ngayon sa atin, na yung second coming, yun na. Yung pagbalik ni Kristo, diba? Sa alapaap, nangunguling yung mga Christians. So, ano natin din, yung rapture, so i-rapture yung mga mananampalataya. Pagkatapos ng rapture, sabi nga natin, tribulation. So, after tribulation, after 7 years, so, ang Panginoon, ito yung pag-aaralan natin ngayon. Ang Panginoon, yung babalik ulit. So, yun yung second coming, kasama lahat ng mga warriors, diba? Sino yung kanilang gigarahin? China. Yung mga Antichrist. So, yun yung isang makita natin. So, ngayon, sabi nga natin, sa ating pag-umpisa, so makita natin, sabi nga, sino yung dalawa na matitira doon sa yung Revelation chapter 13? So, sino yung gigarahin ng Panginoong Kristo? Antichrist at saka the false prophets. Sabi nga natin, sa panahon ngayon ay naglalabasan ng mga false prophets. Sino yung mga false prophets? At makita natin, sabi nga, sila ay magpapakilala rin, tuturo ng tungkol sa Diyos, babasa ng Biblia, pero sa likod ng kanilang isip, so meron silang ibang mga plano. So, yun yung isang makita natin. So, ngayon, sabi nga, yung ating bibigyan ng pansin ay Jesus returns to the earth. Ito yung second coming, yung sabi natin. Diba? So, yung una na makita natin, yung Jesus return for believers. So, ngayon, ito, Jesus return for the Antichrist and the false prophets. Kasi, sabi nga, kanilang isa-saturate na yung mga nandito sa mundo ito. So, sabi nga, after na bumalik ang Panginoon, makita natin dito, for siguro 7 years, so yun yung pagitan eh. So, kinuha yung mga mananampalataya, for 7 years, saka siya babalik ulit. Sabi dito, para i-redeem yung mga tao sa time ng ito yung Great Tribulation. At yun yung sinasabi natin, marami ng mga nangyayari. Diba? So ngayon, parang sabi nga, pinaparamdam pa lang, mild pa lang. So nandiyan sabi ko ay maraming nature, nation, yung nangyayari, sa family. Makita natin doon na makita natin na kung paano yung mga sinasabi ng Panginoon sa banal na kasulatan. So, ito na yung mangyayari, ito na yung gagawin ng Panginoon. So, yung sign ng Panginoon, kung bibigyan natin ng pansin, sabi nga, marami ng mga nag-predict. Ito na yung Ito talaga.
kayo nakakakwentuhan. Grabe na. Diba? May mga ganong sitwasyon. May mga ganong kwentuhan. Pero isa sa makita natin, sabi nga, yung sign ng pagbabalik ng Panginoon. Ayan, the coming of the Son of Man with the power of great glory. So, kumbaga, yung kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo ay lalabas na dito. So, isipin natin na hindi na tayo kasama dito sa babalikan ng Panginoon sa second coming kasi wala na yung mga Christian dito. Babalikan niya ay ang mga Antichrist, false prophets. Kaya nga, so, sa time ng tribulation, so isa sa sa makita natin natin doon doon ay yung mga nangyayari sa Revelation chapter 13, mga gagawin, mga susundin. Diba, lagi ko lang reminder, lagi ko lang pinapaalala sa atin nandito ngayon. Kung sakali, di ba, na maiwan yung isa sa atin dito, ang importante, hindi tayo mark of the beast. Hindi tayo makatakan mark beast. Diba, sabi sa Revelation chapter 13, nabasa ba? So, yun yung isang makita natin. Kaya, yung sign ng Panginoon na siya ay babalik. So, nakita natin yung Matthew chapter 24. Tingnan po natin saglit. Yung Matthew chapter 24 verse 29 to 31. Ito yung great power na ibigay ni Kristo. Pagka dadali ni Kristo dito sa mundo. Ito yung sign na makita natin. Sabi yan, the Son of Man with power and great glory. Pasok po, Matthew 24 verse 29 and 31. Tingnan po natin ito. Basta po, Matthew chapter 24, 29-31. Natin. Ito yung mga sign na mangyayari. Basta. Pagkatapos sa pagkakailan sa mga panahon yun, magtituloy ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang matitingin, at mayayanig ang mga kapangyarihan ng araw. Pagkatapos, lumitaw sa langit ang kanda ng anak ng tawad ng mga amis, ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng taong na nasa alamaan, at umarating na nila at sila kapangyarihan at katakilaan. Sa hudyat ng malakas na tulong ng pumunta, itutuloyin niya ang kanyang mga amis sa apat na tulong ng daigdig at itutuloy nila ang mga hihira nila sa mga. Diba? So, isa sa makita natin dito na minsan pinag-iisa natin yung rapture. Diba? Ayos kami. So, meron pa palang iba na sitwasyon. Sabi dyan, so, minsan akala natin kami napinatian. Akala natin ito na yung sinasabi sa Matthew chapter 4. Pero kung babalikan natin, sabi nga natin, may mga mangyayari sa ganitong sitwasyon. Sabi nga natin na sa bawat nation, bawat nature, makita natin pagka paunti-unti. Ito, sunod-sunod na yung mangyayari dito eh. Sabi yan. Ating imagine sa sitwasyon na yun, sa liit ng mundo, ng earth. So, makita natin na kaya yung magiging sitwasyon. Sino po nakakita dito sa Lebanon? Birit. Meron bang nakakita sa inyo ng pagsabot? Lebanon, diba? So, sabi doon, 20 kilometers daw yung abot eh. Sa Ligid. 20 kilometers. Karamay. So, ibig sabihin, doon dito yung abot. So, yun ay isang ano pa lang. Tapos, kapag nangyari yung gano'n sitwasyon, itong earth, hindi dati, lalaglag yung bituin. Gano'n pa lang yung bituin. So, ang makikita mo lang, akala natin maliit. Pero isang pagsagto.
Pero ito yung isang imagine natin. Pag lang tayo dito eh. Yung kahinap natin ng mga iwan-iwan, yun yung nakailang marami. Salamat sa Panginoon dahil pinapaalam sa mga nangyari. Kaya sabi ko, hindi tayo dapat nagugulat. Sa panahon na ito, sabi ko nga natin yung siguro dati at langkal, ngayon siguro nasa wala na sa 1.8, talagang malapit na bumalik yung Panginoon sa lapa para kumanan. At after 7 years, babalik ulit para sabi nga natin, lipulin yung buong mundo, buong earth, para doon sa mga tao at sa natin sa false prophets. So may tingnan tayo dito, ilang so tingnan po natin. Ilan ang ginagawa natin. Titingnan natin kung ano ang mga sitwasyon. 1, 2, 3 ulit tayo. 1, 2, 3. Simula natin din na. Okay, dun sa 1, Zechariah chapter 12, verse 8 to 10. Zechariah tayo lang. Zechariah chapter 12, verse 8 to 10. So, this 2, Zechariah chapter 13. Zechariah chapter 13. Then sa 3, Zechariah chapter 14, verses 1 to 5 lang. Okay, so siguro dito 1, 2, 3. So ang inyong pag-uusapan lang, ano yung, so, kasi sa mga Jew, ano yung response ng Jew doon sa power na sabi sa Panginoon Diyos. So yun yung isang makita natin. So ano yung makita natin sa chapter 12, chapter 13, chapter 14. So lahat ng 1, 2, 3. Magkaroon tayo na spread out natin. Doon ang 2. Balance yan, balance. Balance yan, balance. Okay, so yung Zechariah chapter 12. So tingnan nyo lang dyan, ano yung respond ng mga tao sa pagbabalik ng Panginoon. Sa chapter 13 at saka sa chapter 14, ano yung ginawa o ano yung gagawin ng mga tao sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo? Anong gagawin ng Diyos doon sa mga tao? What will the Lord to do sa mga susunod, sa mga maiwan na mga tao dito sa mundong ito? Ano respond ng mga tao? Pero sa 13 at saka sa 14, parehas lang. Ano yung gagawin ng Diyos doon sa mga naiwan ng mga tao? Basahin nyo lang yung Zechariah chapter 12. Ten minutes lang siguro. Bilis lang yan. Yung mga nandyan sa tahanan, inyo ring tingnan. Zechariah chapter 12, verses 8 to 10. Zechariah chapter 13, kung saan yung hanggang verse na sinasabi dyan. Zechariah chapter 14. So, yan po yung inyong tingnan dyan sa inyong mga tahanan kung kayo nakikinig ng ating Sunday school.
At kung sinabi ito sa Zechariah chapter 12. Okay, so ang mag-represent go. Bilis. Ayun yung mic ko. Kailangan mag-mic para marinig tayo sa marinig. Ha? Ano yung span ng mga tao dito? Jewish people. Jewish. Isa lang para ano kasi response ng tao ng mga Jewish people dito sa ano yung response? Respond to the Lord. Sa ano po namin yung sa yun lang po namin yung napag-usapan namin about sa verse yung sa time ng ito yung time na na darating is yung kumbaga yung Jerusalem or yung Israel nga ay kumbaga sa time ng trouble is ipoprotect pa rin sila ng Panginoon. Then yung kumbaga yung magiging response nila talaga is yung magtataras na lang sila at i-glorify nila ulit yung pangalan ni Lord sa time na yun. So yun na lang po sa amin. Medyo nagulang po kami. Okay, so ibig sabihin doon, maaalala ng mga tao, mga Jewish people, yung mga sinabi, diba, ng Panginoong Kristo, yung sinabi ng mga lingkod ng Panginoon noon sa patungkol sa Panginoong Kristo, patungkol sa Diyos. So sabi yan, di ba, sa verse 8, on that day, the Lord will protect the inhabitants of Jerusalem. So sabi diyan, hindi lamang will protect, ang sabi diyan, will seek to destroy all the nation that come against Jerusalem. So sabi nga, yung spirit of grace and pleas for mercy. Siguro yun, di ba? So ito siguro yung mga tao na hindi natatakan yung hindi nagpatatak ng, di ba? Yung panahon na yon. Kasi ano ito, wala na yung mga Christians. Yung mga nandito. Kumbaga ito yung kumbaga sa i-rescue. Yun yung so yung response, so ano yung response ng mga tao? Yung mga Jewish people. Dito to ha? Ha? Ano yung response ng mga tao? Ng mga Jewish people? Yun, maalala nila, alalahanin nila yung mga kaalaman sa panahon natin ngayon. Kasi hindi pa nangyayari. Nasa panahon pa natin ngayon. Kaya lahat sabi nga natin, lahat ng hindi pumapansin sa Panginoon ngayon, diba? Yung lahat ng mga hindi sumusunod sa Panginoon sa panahon ngayon. So pagdating ng panahon, at dumating ito, maalala na, ito yung sinabi ng Panginoon. Diba? So, kumbaga, yung mga hindi nagpatatak. Kaya sabi ko nga, yun lang ang isang chance natin. Diba? Chance ng isang tao dun sa time ng tribulation. So, biro mo, yung sabi dito, yung sinabi dyan na, a spirit of grace and pleas for mercy. Kaya ang lagi lang reminder, so, maiwan man tayo, diba? Sana siguraduhin na natin para wag na tayo maka-experience ng ganito. Diba? Siguraduhin na natin sa mga oras na ito, sa mga panahon na ito, yung sitwasyon, sabi nga natin, na mas lalo tayo, sabi ng Panginoon sa mga disciples, yung magtiwala kayo, yun yung expect ninyo lagi, yung magtiwala sa Panginoon. Okay, so number 2. Sino ba number? Sino ito? Pastora. What will the Lord do to the following people? Ano yung gagawin ng Diyos? Chapter 13. Zechariah chapter 13.
Siguro po sa amin po, napag-usapan po namin, namin yung ano po, yung gagawin ng Diyos on that day. Lilinisin ng Panginoon yung aalisin ng Panginoon yung mga false prophet, and then yung mga devils, and then yung ano po, yung makikita po natin doon yung purification po ng Panginoon sa mga anak niya. Yun po. So, ito yung kinaawaan. Kumbaga, sabi nga natin, sabi niya sa verse 1. Sabi sa verse 1, on that day, there shall be a fountain opened for the house of David and the inhabitants of Jerusalem to cleanse them from sin and uncleanness. So, isa sa makita natin, di ba? Nandun yung mercy pa rin talaga ng Panginoon. Eh, no? Kumbaga, kung isipin natin, kumbaga, dapat no choice na eh. Kumbaga, naiwan na eh. Kumbaga, sabi nga, yung second chance. Yung second chance. Parang sa mga jowa. Yan. Kailangan. Kapag ka third chance, malabo na eh. Di ba? Pero pag second chance, kumbaga, medyo malapit pa. Di ba? So, yun yung isang makita natin. Sabi dyan, lilinisin ng Panginoon yung mundo na ito para doon sa mga tao. Diba, na kumbaga nakaalala ng sinabi ng Panginoon sa mga panahong ito. Okay, so sa third, yun pa rin. Yun pa rin yung ano. Doon pa rin po sa chosen talaga ng Panginoon na lugar, yung Jerusalem. So, nakalagay kasi dito, i-allow niya na pasukin ng iba't ibang mga bansa yung Jerusalem. So, papasukin ang mga bahay, halughugin ang mga tahanan, yung mga kababaihan, gagahasain. So, marami po siyang mga bagay na hindi gusto ng mga tao na mangyari pero i-allow ng Panginoon. Ngunit, sabi nga doon, mula yung sa verse 12 hanggang sa amin po, yung grace ng Panginoon talaga. Kasi sabi doon, even though na i-allow niya po yun, sabi niya, tatayo siya sa bundok ng Olibo. Sabi niya doon, may lambak na ipoprovide po na parang may bundok na mahahati sa dalawa. Yung lambak po na yun, doon po padadaanin ang mga tao para po makatakas sila. So, sabi ng Panginoon, even though na inalaw niya na mapapasok ng iba't ibang bansa yung Jerusalem, dirigmain niya pa rin po yung mga bansa na yon. Hindi niya po hahayaan talaga na may mangyari pong masama sa mga taga-Jerusalem. Okay. So, yun, yung isang sabi dito, yung nation attacking, yung mga mag-a-attack sa Jerusalem, yung mga nag-iisip ng masama. So, sabi diyan, ang kalaban nila ay ang Panginoong Hesus. Kumbaga, yung mga sa Panginoon pa rin, poprotektahan pa rin nila. Poprotektahan pa rin ng Diyos. So, isa sa makita natin, chapter 13, 14, kumbaga ito yung battle ng Panginoong Hesus sa mga antichrist, sa mga false prophets. Pero makita natin, meron pa rin siyang isang kumbaga sabi nga natin, ay yung mercy and grace doon sa mga tao na hindi nakasama doon sa rapture. Di ba? Kaya nga hindi ko alam kung ano yung sa atin, tatanungin natin yung bawat sa atin. Mamaya yung conclusion natin, meron ako tatanungin natin, ano yung gusto nyo? Maki-experience kayo ng kamatayan o ma-experience nyo yung rapture? Or ma-experience nyo itong last part? Kasi tatlo yung ano pala eh, no? Mangyayari, no? So, experience mo yung kamatayan. So, pag kamatayan, hindi ka na sabi nga natin, makasama doon sa yung nandito pero lahat ng Christian, sabi nga, bubuhayin ng Panginoon yun. So, doon sa alapap yun. Pero ang doon, nandun na yung, alam mo na, kasi kung nasaan ka eh. Pag namatay ka, sabi ng Panginoon, di ba? Sabi ng Hebrews, so Hebrews chapter 9:27, after death, kita natin yung judgment. So, yun yung isang makita natin, sinabi ng Biblia. Then yung pangalawa, doon sa rapture. Di ba? So, sino yung gusto sa rapture? Na makasama. At sino yung doon sa Great Tribulation? Ito yung Great Tribulation. Sabi pagka nalinis na ito, so isasama na ng Panginoon yung mga
Yung huli. Kumbaga, yung huling talaga. Hindi, kung kayo lang, yung sa inyo lang, sa inyong idea, hindi naman natin, saan mo gusto? Sure. Ha? Oh, sa death, matayan. So, palagay ko wala nang pipili sa inyo dito sa Great Tribulation. Para may challenge, sige nga. So, kasi hindi mo sigurado talaga yung tribulation. Hindi mo alam kung papatata ka doon o hindi kasi yung may experience mo eh. Kasi, di ba, pagka nahirapan minsan tao, sige na nga. Di ba? So, kaya nga, sa mga panahon ngayon, di ba, parang ayaw ko na. Yan. So, yun yung isang makita natin. Kaya sabi sa verse 1 ng chapter 14, "Behold, a day is coming for the Lord when the spoil taken from you will be divided in your midst." So, ano yun eh. Hindi ko lang kung inyo yung so, kung yung sinasabi ng Panginoon, kung paano niya gagawin. Diba? Kaya sabi niyo sa verse 4, tingnan natin yung verse 4, ito yung kadugtong, "On that day, his feet shall stand on the Mount of Olives that lies before Jerusalem on the east, and the Mount of Olives shall be split in two from east to west by a very wide valley, so that one of the mount shall move northward and the other half southward." Yun na yung kung paano gagawin ng Panginoon yun, di ba? So, kumbaga, kung ating ano sa isip natin, talagang ganun. Sabi dito, yung great glory ng yung power ng Panginoon, talagang kanyang ilalabas na. Kumbaga, yun yung isang makita natin. Kaya, yung sa last part ng verse 5, "The Lord my God will come and all the holy ones with Him." So, ibig sabihin, natapos na yung battle. Diba? So, lahat ng mga, so ito yung sinasabi natin, after nito, ito yung great white throne judgment. So, after ng battle na ito. So, dito na, kumbaga, ito na yung mangyayari. So, yun yung isang nais na dapat ay malaman natin. So, siguro hanggang doon tayo, dudugtong, parang ito, introduction. So, inyo pong basahin uli yung Revelation chapter 19. So, dito natin makikita. Kasi dinudugtong natin yung mga prophets noon. So, si Daniel, si Isaiah, Zechariah. So, ang ano dyan, yung last part, ito na si John. Kasi siya na yung nakakita ng mga pangyayari. So, sa Revelation chapter 19. So, basahin niyo po, ito yung assignment ninyo. Then, i-group uli natin. So, tingnan niyo po yung mga symbolism o symbolize na mag-a-identify dun sa major or real events. So, tingnan niyo po yung ma-identify niyo dyan sa Revelation chapter 19, yung real events, kung ano mangyayari doon sa future time. So, kumbaga, parang parang sa atin, ina-advance natin yung aral natin. Hindi yung time lang natin ito. So, kung maniwala kayo hindi, nasa inyo yun. So, sabi ko nga, yung tanong ko kanina, saan nyo gusto? Sa death, rapture, or sa great tribulation? So, ako parang isipin ko na rin, sa death na rin ako. Para, kumbaga, sabi nga natin, andun yung ano. Pero hindi natin alam. Pero kung ako pagpiliin, kung ano yung kalooban ng Panginoon sa akin, yun. Kasi dati, ang ano ko, pag nag-rapture, dito ako, nag-preach. Kumbaga, binabago talaga ng parang yung devotion namin kanina. So may mga plano tayo na minsan hindi fit sa plano ng Diyos. Diba? So ano yung gagawin mo? Yung plano mo o yung plano ng Diyos? Kasi nasa iyo yung decision. So, yun yung isang makita natin. Okay, so meron po kayong dagdag o tanong? Para sa sunod, kung meron kayong tanong, dyan si Kuya Bong, pasagutin natin si Kuya Bong. Kumbaga merong ano sa inyo? Ito pong pinag-uusapan natin na ito second coming na ito ha. Ibig sabihin, sabi dito yung coming ng Panginoong Jesus
with power and great glory. So yung mga nauna, sabi nga natin, yun yung rapture. So itong sumunod, yung pinag-aralan natin, yung tribulation yun. Yun yung nangyayari sa 7 years. So ito ngayon, after na ng 7 years. Tribulation. So siguro by September, Lord willing, ay yung 1,000 years na. Yung millennium, tinatawag natin. So hinahanap ko pa yung buong, naalala ko si Tayo Uwa. Kilala niyo si Tayo Uwa? Saba. Meron siyang ginawa, isang malaking ganyan, no? Nakadikit doon. Nandyan yung siguro baka sinama na doon sa ano. Sabi ko, ako na lang gagawa ng ano. Ipapakita natin yung isang diretsyo. Natin. So isa sa ano natin, para alam natin kung ano yung mangyayari. Yung mga gap-gap. Yung diagram, straight line. Pero ang ano doon, kanya laki. Nakita mo, Ben? Oh, nakadikit yun sa ganun. Kaya naalala ko. Siya lang ang gumawa nun. So, baga, biro mo, siya talagang pinagtsagaan niya. So, ayon yun sa banal na kasulatan. Hindi lang sa kanyang katang isip. Ayon yun doon sa sinabi ng Panginoon. Pero titingin din ako kung ano sa Google, yung talagang ano, para mas malinaw. Kasi kung ako gagawa, baka mas lalo kayong malito. Lalo na, sulat ko. Sabagay, drawing naman yun. October siguro. Kasi yun yung isang makikita natin in the future. So, yun. Okay? So, meron kayong tanong o dagdag? Huwag nyo nang dagdagan yung sinabi ni Sigaraya kasi kasalanan na yun. So, yung ano nyo lang, yung ano yung may tanong kayo o yung blessing. Okay? So, araran? O may ara pa? Okay, kung wala na, sige, kung natin yung ating Sunday School offering. Tapos tayo mag-close na sa prayer.